Ayan, so what's up mga ka-lovely friendship? Ayan, kung napapansin nyo ang aking mga plato. Ayan, so welcome back to my channel. Siyempre, this is Jonah and you are watching the Kasambahay Story. Ayan, so if bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe. I-hit mo na yung share and like button dyan. Siyempre, samahan mo na rin ng kalampag sa kampana para updated po kayo sa mga susunod nating mga videos. Ayan, so siyempre sa video natin, gusto natin pag-usapan yung mga tungkol sa mga kwentong kasambahay para kapulutan ng mga idea ng mga bagong aspirants natin na gustong magtrabaho din dito sa Gitnang Silangan. Ayan, so welcome back. Shout out sa lahat ng aking mga subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre sa lahat ng mga nagko-comment, thank you so much. Ito na po yung request ninyo. Ano nga ba yung mga pinag-aralan natin sa TESDA? Okay guys, so ganito po yon. Nag-TESDA po ako way back 2008. Okay, so ang masasabi ko po ngayon ay napakalaki ng pagkakaiba ng TESDA noon, mga taong 2008, versus yung mga TESDA ngayon na latest. Kasi po guys, nung ako po yung nag-TESDA, I think inabot kami ng buwan sa training center. Ngayon, samantalang ngayon, ang training nila sa TESDA, sa household NC2 ay inaabot lamang ng 3 days. So, napakalaki ng difference. At saka guys, honestly, hindi ko po alam kung sadyang ganon ang training ng TESDA para sa mga household worker papuntang Hong Kong at papuntang Saudi Arabia. Pero kung iisipin no guys, mga ka-friendship, kung iisipin, the same na under household ang magiging trabaho natin. So, bakit magkaiba ang training ng mga papuntang Hong Kong versus papuntang Middle East? No, bakit ganon? Sa ngayon kasi, shortcut na 3 days yung training, tapos mag-a-assessment na kayo agad. Well, sa amin po noong time, 2008, no, medyo matagal yung stay namin sa training center. Talagang tutok po yung mga trainers namin, yung mga trainers. Yun, basta yung mga trainers namin, mga nagtuturo sa amin. Talagang tinutukan po kami isa-isa bago kami nag-assessment. So, I think nagstay kami sa accommodation ng agency ng, I think, less than 3 months. Matagal na po kasi, kaya hindi ko na gaanong maalala. So, or ganun po talaga kahigpit noon ang TESDA para sa mga household, yung mga kukuha ng NC2, no? Pero ang masasabi ko po ay napaka-worth it. Napaka-worth it po ng training. Siyempre, yung mga experiences na natutunan natin during that time. So, hindi lang po siya basta-basta na magte-training ka ng 1 to 3 days. Kaya nagtaka po talaga ako nung way back na nakapag-work ako sa agency sa Pilipinas. And then, ganun lang kaiksi yung training na binibigay nila sa mga workers papunta dito sa Gitnang Silangan. Biruin mo, less than a week lang yung training, tapos mag-a-assessment na sila. Well, in fact, nung sa amin, nung time, nung nag-a-apply ako ng work papuntang Hong Kong, way back 2008, ang tindi ng training na pinagdaanan namin. Okay? So, shout out sa Philippine Caretaker Training Institute. Doon po ako nag-training ng, I think, a month or 3 months na inabot kami ng training bago kami nag-assessment. Sobrang ganda ng natutunan namin. Kaya, kung ako yung sasabihin, kapag sa linis lang, above standard talaga ang cleaning ko. Wherein, charas, binuhat ang sariling bangko. No? Hindi po yung joke. Kaya po nabibilieve almost lahat ng naging employer ko dahil sa above standard talaga yung gusto kong linis.
na yun talaga yung natutunan ko sa training center na pinuntahan namin noon bago kami nag-TESDA. So hindi lang national certificate na household ang nakuha namin, meron din kaming certification mismo doon sa training center. Tapos meron din kaming parang tawag nito, yung may grade, kita ko po sa inyo later sa screen kung ano po yun. Parang meron kaming graded na ano, tapos may diploma din kami galing sa kanila sa mismong training center. So napakahusay ng mga trainers nila, wala po akong masabi. Talagang didisiplinahin ka pagdating sa linis, pagdating sa kain, pagdating sa trabaho sa loob ng bahay. Talagang dadaan ka sa matinding training. Ganun ko po siya i-define. So, shout out nga po pala sa nag-request ng video na to kung ano yung natutunan ko sa TESDA. Ang natutunan ko marami, no? Yung training namin hindi siya basta-basta ng 3 araw lang, hindi po. Inabot po kami ng ilang araw, I think buwan pa. So, iti-check ko mamaya kasi sobrang tagal na po yun, 2008 nung nag-training kami. So, medyo tumatanda na tayo, nakakalimutan na natin. So, yun. Pero, iti-check ko po mamaya kasi dala-dala ko pa po yung diploma, yung certificate, yung NC2 ko. So, yan. Ipapakita ko po sa inyo mamaya sa screen. So, ganito po yun. Yung mga matututunan mo under household NC2 certificate, syempre, yung mga pangkaraniwan na ginagawa natin sa loob ng bahay. Okay, una, syempre, yung proper na pagplancha. Okay? Meron din kaming subject noon. Subject kasi may graded recitation pa kami. Subject ang tawag ko na lang, no? Meron kaming subject din sa first aid, sa adult at saka infant. Meron din kaming subject sa proper na paglilinis ng sala, paglilinis ng master bedroom, pagbe-beddings, paglilinis ng, sinabi ko na ba yung bathroom? Yan, no? So, ulyanin na tayo. Yan. Yun yung mga common sa paglilinis, pagluluto, first aid sa matanda at saka sa infant. Meron din kaming time na nagtahi-tahi pa kami, no? So, yun. Talagang matindi yung training na pinagdaanan namin. Pero maganda siya. Enjoy. So, napakaganda din ng accommodation nila sa BF Homes Parañaque. Doon kami nagstay. So, marami kaming mga applicants bound for Hong Kong noon. So, sa pagkain pa lang, ititrain ka na nila. So, yon. Gigising kami ng maaga. Dala-dala na namin yung mga balde namin, tabo. Syempre, maliligo kami. Tapos, sa likod ng training center, pila-pila kayo dyan. Andyan na yung isang balde ng tubig. Bahala ka na dong bahala ka nang tipirin yung balde mo para makaligo ka lang. Syempre, sanay tayo sa ganyan. So, sabay-sabay kaming naliligo ng mga kapwa ko applicants. Yan. Tapos, kapag hapon na, yung gabi na, matutulog ka na, 2 tabo, I think 2 tabo lang ang ibibigay sa'yo. Panghilamos, pang toothbrush, yon. So, doon pa lang, talagang matitrain ka na, no? Kung paano mo, hindi ko masabi, pero kung ano yung tawag doon, yung self-discipline. Diba? Kasi syempre, 2 tabo lang, paano mo siya ibabudget sa buong katawan mo? Nasanay tayong maligo araw-gabi. Yan. Tapos sa pagkain, talagang iaano nila yung disiplina na kung paano ka, syempre para mag-adjust ka na, nasa Pilipinas ka pa lang, nag-a-adjust ka na. And then kapag nasa Hong Kong ka na, hindi ka na magugulat na ganun yung sitwasyon na daratnan mo. Parang inaano na nila yung real na mga sitwasyon. Yun. Tapos, mag-aaral ka kung paano maglinis, yung tamang paglilinis. Kasi, alam ko naman po na alam natin lahat kung paano maglinis.
Okay? Pero yan, meron niyang mga procedure kung paano yung pagkaka-organize ng trabaho, kung paano mo siya i-maintain, ganon. Yun yung mga pinag-aaralan natin sa household. So, paano ka maglinis ng CR, top to bottom, paano ka maglinis ng toilet bowl. Lahat ng mga yon pinag-aaralan. Kasi ang paglilinis naman, hindi basta-basta. Alam ko, marunong lahat tayo maglinis. Pero kung nag-aral ka, nag-training ka, madedevelop mo pa yung mga skills na yon. No? Halimbawa, sa paghugas ng toilet bowl. 'Di ba sa atin, sa bahay natin, so kuskusin mo na lang, okay na yon. Pero kapag nasa training center ka at kukuha ka ng household NC2 mo, may procedure yan. Hindi mo basta-bastang ikukuskus na lang yung brush sa loob at labas, tapos loob-labas. 'Di ba? May procedure po yon. And then, sa pamamalansya, sa tamang pamamalansya po, meron din procedure yan. Pero sa akin po, parang napakahirap po ng skills ng pamamalansya. Yan, doon po ako nahirapan. Pati rin sa pananahi. Okay. Ang pinakasikat na ginagawa natin during training, nagsiset up po tayo ng mga lamesa. Okay, ito po. Lagi ko pong nababasa, lalo na po sa mga kasamahan kong nagtutungo dito sa Middle East. Sabi nila, dapat ang tinuro na lang kung paano ganito, no? Kasi kapag kakain naman sila, isang bandehado lang, sa sahig lang sila kumakain. Guys, pwedeng tanggalin natin yung mga ganong kaisipan. Okay? Kasi yung napag-aaralan po natin sa TESDA, baon-baon na natin yan. Knowledge na po natin yan. I-take advantage nyo po na i-memorize na advantage sa inyo yon, lalo na sa mga nagpupunta dito sa gitnang silangan. Kasi libre, sasagutin na yan ng employer nyo, babayaran na yan ng employer nyo, kasama po yon sa package na babayaran ng employer nyo. Unlike sa amin, during nung nag-a-apply po kami ng papuntang Hong Kong, kami po yung nagbayad sa training center, kami rin po yung nagbayad para sa TESDA. So yung mga applicants bound for Middle East, sagot na po yan ng employer. Kaya i-take advantage nyo na po. Okay? Huwag po tayong ma-pride na ano ba yung pinag-aaralan natin pagpunta dito, sa sahig lang lamesa, sa may plastic lang naman sila kumakain. Huwag pong ganon yung kaisipan ninyo. Kasi yung knowledge na matututunan nyo sa training center at saka sa TESDA, sa inyo na yon, the rest of your life, yung knowledge na yon, stock knowledge nyo na po yon. Okay? Sabihin na natin, tapos na kayo ng kontrata nyo bilang DH. And then, nagkaroon kayo ng chance na makapagtrabaho sa isang restaurant. O, di ba marunong ka na ng Russian table setting? Marunong ka na ng table settings. Skills mo na yon, plus na sa'yo yon. Okay? Hindi lang naman kasi dito na mag-work ka. Huwag mong isipin na, sa plastic lang naman pala sila kumakain. Huwag po ganun ang kaisipan natin, mga ka-friendship. Kasi kung nabigyan ka ng mas magandang chance at ikaw ay makakapagtrabaho sa ibang bansa or ibang establishment, sabihin na natin, at ikaw ay marunong sa table setting, marunong ka sa mga skills na natutunan mo sa pagkuha ng NC2 mo, plus na po yun sa'yo. Okay? Aminin ko po, karamihan, dito po sa gitnang silangan, kapag meron silang salo-salo, lalo na sa mga yung mga old, okay na sa kanila yung kumain sila sa plastic na tinatawag nilang sufra. No, ibubuhos mo na lang doon yung kanin, yung ulam, then magkakamay na sila doon na sila kakain lahat. Okay, normal po yon dito. Pero kung ang employer nyo po ay mga VIP or nasanay na magkaroon ng party-party sa loob ng bahay nila, most of the time, nagte-table setting po tayo. Okay? So, kung wala kang pinag-aralan sa TESDA at hindi mo alam yung mga table setting na yan, paano matutuwa yung employer mo sa'yo?
Gusto mong mabigyan ka ng extra tip? Mag-exceed ka sa natutunan mo. Okay? Wag yung, sa plastic laman sila kumakain. Dapat ganito ang tinuturo ng TESDA. Bakit natin tuturuan yung government natin? 'Di ba? Yun na yung parang SOP nila. Yun na yung procedure, standard procedure ba tawag? Yun na yung SOP ng TESDA kung paano ka makakuha ng household NC2 mo. Bakit mo tuturuan yung government natin? 'Di ba? Maling kaisipan po talaga yon. Okay? Parang dito, for example, based na rin po sa sarili kong experience. Okay. Lahat ng natutunan ko, most especially sa table setting, way back 2008, nung papunta po ako ng Hong Kong. Lahat ng yon na i-apply ko po dito sa work ko ngayon. And kagandahan po, kung malakihang mga party at ako mismo ang magti-table setting, syempre may extra tip yan. 'Di ba? Ganda. Ganun po yun. Hindi yung maglalagay ka na nga lang ng, okay lang kasi pupunasan ko pa naman to. Maglalagay ka na nga lang ng tinidor, kutsara, balik-baliktad pa. Okay? Okay guys, nakikita nyo ba? Magkaiba po itong nasa kaliwa yung tinidor. Ang tama po niyan, ganyan. Ang mga employer natin, lalo na pag VIP, sanay na sanay yung mga yan kasi lagi silang kumakain sa mga malalaking restaurant, mga 5-star na hotel. Kaya alam nila kung ikaw nakatulong ay marunong kang mag-table setting. Alam mo ba kung ilang inch dapat mong ilapag? Saan mo ilalapag yung plato mo? Alam mo ba na merong sukat yan sa edge ng table? Matigas ba? Table. Merong sukat guys yung paglatag mo ng plato doon sa edge ng lamesa. Okay. Syempre, kung marunong ka, kung may pinag-aralan ka sa TESDA, nakakaangat ka kaysa sa mga kasamahan mong hindi marunong. And nagiging plus yon sa skills mo. Matutuwa at matutuwa ang employer mo. Okay. Yun po. So, sana po nasagot ko yung sabi ng isa sa ating mga ka-friendship na kung ano yung mga napag-aralan ko sa TESDA. Marami po akong napag-aralan. No? Although, alam naman na natin yung mga basic na pagluluto, basic na pamamalansya, paglilinis ng bathroom, pagbe-beddings. Beddings din po. 'Di ba? Marami po tayong napag-aaralan sa TESDA. Kaya po kung napag-aralan ninyo, ay sa inyo na po yun, stock knowledge nyo na po yun. Huwag nyo pong sasabihin na, nagkapagod-pagod pa akong nag-memorize pagdating dito. Tatapon mo lang pala dun sa plastic tapos dun na lang sila kakain. Hindi po. Kasi bakit, inanong mo na ba sa sarili mo na hanggang dun ka na lang? 'Di ba? What if may chances ka pag uwi mo ng Pilipinas makapagtrabaho ka ng ibang restaurant o hotel, 'di ba? 'Di ba may skills ka na? Ganun po 'yon. Meron ka nang may pagmamalaki, pagmamalaki mo yung NC2 mo tapos pag pinagawa ka ay mali-mali pala. 'Di ba? Ganun po 'yon. So 'yon, take advantage natin kasi libre naman po, sagot na ni employer. Yan. So, ganun po mga ka-friendship ang ating TESDA. Ayan. So, mamaya po, ipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagte-table settings. Meron din po ako mga pictures na ipapakita kung saan nagamit ko yung mga skills na natutunan ko po sa TESDA. Ayan. Halimbawa nito, kakaiba kasi yung plato nila eh. Halimbawa nito, ito yung soup bowl nila. Soup bowl ba tawag nito? Yan, soup bowl. Kaya mag-alala kasi ito, pupunasan pa naman namin. Ito yung salad table na nila. At salad table. Salad plate. No? Tapos ito na yung main dish. Main plate. Yan. So, meron ako dito. Actually, kasi pabilog ito, dapat soup, ano to eh, sa spoon.
soup spoon. Soup. Yan. Saka ito yung fork niya. Okay? Kasi yan naman yung mga ano natin doon is may fish fork, meat fork, ano pa ba yun? Fork na yun. Mga bread knife, meat knife ba tawag doon? O, yun, di ba? Kaya kailangan i-memorize natin po yun. So, ayan, maraming salamat po ulit sa pagtangkilik ng ating video at pagsama sa akin. Naway may natutunan po kayo. So, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. Syempre, magdarasal din po kayo. And kung ano yung magandang nasimulan natin, lagi pong sinasabi na pagpatuloy lang po natin. Ayan, so maraming salamat. Hanggang sa muli.